Hello po mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Ay, nga pala may mga nasa abroad pa pala. Magandang araw na lang po sa inyo, gabi, tanghali. Hindi ko po alam kung anong mga oras diyan sa inyo po eh. Ah, teka muna. Tayo'y bubelo muna mga kapatid. Nakakatuwa yung mga yung mga nakikita natin sa Facebook yung mga nababasa natin sa Facebook Alam mo kapatid, wag tayong masyadong magpapadala dyan sa mga nababasa natin sa Facebook. Yun lang ang masasabi ko. Kailangan tayo marunong dumiwa, may sarili tayong bait. Huwag tayong masyadong magpapaniwala na ang mabait na asawa, ibigay ang yung ibigay ang sobra. Hindi kasi ako sa mga ganon, mga kapatid. Hindi kasi alam mo dyan, marami mga paimbabaw eh. Ayun ang masasabi ko dyan, hindi ako sa mga ganyang nakikita ko. Hindi naman ako sa namumula ha. Ito muna. Si kapatid na pag-ebig, ito yung fans na fans ko to eh. From Nevada. Good morning po si Nikki. Kakauwi lang po from work, 7 a.m. dito. Panggabi ka, ingatan nawa po palagi sister. Salamat po sa Diyos. Mm, talagang maraming tupang naglalabasan no mga kapatid. Teka. Gagamitin ko nga po itong isang cellphone para para magbasa. Ito po. Ayan. Si kapatid na Brad Art 4 p.m. po sa Paris. Iba-ibang oras hapon man dito sa Paris. Sa Nevada naman, alas 7 ng umaga. Watching pag-ebig, tsaka si kapatid na Rodolfo Bitoy Cruz Senga are watching. Sino pa ba yung nagpapabati sa akin? Mahirap yung pangalan nun eh. Tika lang po. Mga kapatid, tawag dito, ano po bang, yung mga gustong umakyat mamaya, yung mga himutok sa kambing, pwede niyo pong sabihin dito, pwede po tayong, sabi nila, naninira daw po tayo. Pwede po tayong manira dito live, yung pinagsisigawan natin sa buong mundo. Kung hindi ba naman din talaga mga bobo tong mga to. Maninira ka ba namang ipagsisigawan mo sa buong mundo? Ano ba naman kayo? Oy, kayong mga kayong mga kambing ha? Huwag yung panindigang kambing kayo. Um, Ulit, pan. Pwede ba naman kami magsigawan dito na naninira lang po kami pagsigawan namin sa buong mundo. Kayo mga hanggang tabi-tabi lang kayo, hanggang mga lokal lang kayo. Kayo tumigil. Aga ko na high blood dito mga kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, maselan po itong ginagawa kong pagla-live. Unang-una, yung mga DS at saka yung mga worker nyo, yung mga nasa lokal, ayan na lang po ang inaatupag kung paano hampasin ang tupa, kung paano itaboy. Ayan na lang po ang inaatupag ng mga yan. Hindi naman po lahat, pero habang yung inyong yung puno nyo ay nagpapalamig. Kaya yung mga panatiko pinapaalalahanan ko kayo. Pagka gantong tag-init, huwag kayong masyadong magtanggol sa puno nyo. Kasi yung puno nyo, nagpapalamig, nasa abroad. Kada mainit dito sa Pilipinas, ganyan pong ginagawa niyan, mga kapatid. Huwag masyadong katanggol, mukhang tanga. Sa totoo lang, yung sobrang pagkapanatiko mo sa sobrang pagtatanggol mo, banas na banas ka na dyan, nagtitipid ka sa kuryente. Tapos yung puno nalabas ng bansa para magpalamig. Huwag ganon. Bigyan nyo ng limit yung pagiging panatiko nyo at ang pangit. Ito si kapatid na Vladimir Alibutod from Milan to na Italy. Good evening po. Shout out from Milan. Ito po, magandang gabi din po sa inyo. Ito Rodolfo Vito Gusega. Konti pinosis para magtagal tayo. Hinay-hinay muna. Para magtagal tayo. Si kapatid na Marlon Aguilar Bonagua is watching. Present po. Talagang, alam mo mga kapatid, hindi naman talaga kayo mauumay dito. At dito, may salad pa. Hindi katulad doon sa kabila ay talaga naman patawarin. Wala nang yun eh. Wala nang kanyon. Ayaw bagang, ayaw bagang lumawak na lumawak yung pag-ibig eh. Hindi na natapos yung paksa nilang pag-ibig eh. Yun, lagi pag-ibig ang paksa. Tinan mo naman, nangyari, nagkakalunyahan na. Yung mga miyembro'y damay-damay na. Sa bagay, pati rin naman siya. Nako, patawarin. Nako, teka, sino pang nagpapa-shoutout dito? Cecilio B. Castillo is watching. Alam niyo, anahin natin yung yung tungkol po dun sa budhi. Nalilimutan ko po kasi minsan eh. Kasi 'di ba magtataka po kayo, bakit po yung mga relihiyosa, ayan, katulad niyan, yung nasa iglesia ni Rason. Kumbaga sila yung talagang yung bato ng bato, pula ng pula, ay iba ang diwa. Ayaw bagang
ayaw bagang pabayaan na lumabas ka na, yung labas na lang. Para yung wag na silang magsalita, yung sabihin nilang na lumabas na lang. Hayain na ang Diyos ang mag-ano doon, ang maghatol doon kasi lumabas naman, 'di ba? Eh wala eh, talagang babatuhin ka, ibablak ka. Alam mo yan, yung mga ganyan, ang nag-uutos sa kanila yung masamang diwa, yung demonyo. Kasi alam mo kung yung budhiya mo ang tatanungin mo, yung Kristo, hindi mo gagawin yun sa kapatid eh, na nanggaling dyan sa loob, tapos lalabas. Hindi niyo po gagawin yun. Kasi, siyempre, kumbaga, magkaibang turo yan eh, yung Kristo sa budhimo, at saka yung mga mangangaral na nag-aalakambing na, nag-antikristo. Iba ang sinasabi niyan eh, kung i-compare mo eh. Isasample ko sa inyo, mga kapatid ha. Yung antikristo, alam niyo na yun kung sinong tinutukoy ko. Yung nagpapalamig. Ang sinasabi niyan sa mga miyembro, i-block. Magpaparinig pa yan, gagamit pa yan ng talata. Talagang ala demonyo talaga. Kasi ganyan naman si Satanas eh, nagamit ng talata para botohin yung mga tuupa niya. Magpaparinig yan, talata ang gamit, palalawakin niya na yan. Kaya hindi yan makaalis sa pag-ibig na paksa eh, kaya hindi yan makaalis. Wala na siya talagang binubuga mga kapatid. Wala nang binubuga yung mga yan. Sa totoo lang. Sang demonyo siya eh. Ginagamit na lang niya yung salita ng Diyos sa kanyang katampalasanan, ginagamit lang niya. Kaya naku po, diwaan nyo na lang po yan mga kapatid. Pero kapatid, ang Kristong budhimo na nagsasabi, yung budhimo, yung Kristo sa loob mo, mga kapatid, hindi para magsabi ng ganun na, ay, i-block mo yun. Ay, si ganun, sinaysay na ng panahon. Hindi magsasabi ang Kristo niyan eh, sa budhimo hindi magsasabi. Kaya tingnan mo, magkaiba. Magkaiba yung turo ng ala-demonyo sa tunay na pastor na Kristo, magkaiba yan. Ayun ang naano ko dun eh, yun ang napapansin ko dun eh, kung bakit mas may isip at mas may liwanag yung lumabas kaysa naiwan dyan sa loob. Sa bagay, may mga closet dyan, may lalabas pa dyan. Ayan po ang ayan po ang nakikita kong dyan eh. Wait lang po. Asa na ba ganyan si, Brad Badong? Brad Badong, nasaan ka na po ba? Ano po bang gamit mong account? Sino to? Kakaalam mo magbanggit dito ng pangalan eh. Baka ito'y si kapatid na Gerald Yanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino pong gustong, sino pong gustong umakyat sa inyo, mga kapatid? Si Brad Badong, nasaan po kaya? Ano nyo po kaya yun? Si Brad Badong, nasaan na ba yun? Teka lang po, may lang po. May nag-chat lang po. Teka, wait lang po. Sino po kaya yun? Wait lang po mga kapatid. Tapos yung sinasabi nila na, teka, tama si kapatid na Rodolfo, Bitoy Cruzenga, tama ka si Sneaky, mali ako, bana to the max agad. Whatever will be, will be. Nakakatawa eh. Ako nga, nanood lang ako ng ni Badong eh. Bigla na lang, ang bilis ng gapang nila, no? Isipin mo yung kapatid sa Santa Rosa, na-chat na nila na i-block ako. Yung kapatid sa ganung lugar, na i-chat na nila na i-unfriend ako, i-block. Ganun sila kabilis. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga ganyang galaw, yan? Mga tiwalang tao yan. Sabi naman sa Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Yung pagtitiwala nila doon kay DSR, wala na. Patay kayong mga tupa, paghahampasin kayo ng mga yan. Kaya alam mo, nananawagan ako doon sa mga DS, sa worker, hindi naman lahat. Umuwi na lang kayo at mamahaw. Mga paepal pa kayo? Walang mangyayari sa inyo dyan. Alam nyo sa budhi nyo at saka sa kalooban nyo. Sa totoo lang. Alam nyo, intindihin nyo na lang na ibang worker at saka DS. Alam ko naman yung iba sa inyo, hirap at walang kaangat-angat sa buhay. Magtrabaho na lang kayo, maghanap buhay na lang kayo. Bahala kayong mag-sideline. Wag na kayong mag-ano dyan para sa lokal. Ayun, yung puno mo, nagpapalamig, nasa Texas, at nababanasan din sa Pilipinas sa sobrang init. Tapos ikaw, kanda subsub ka dyan. Halos sa lokal ikaw na ang halos linisin mo yan lokal. Halos mamahala ka dyan sa lokal. Naku, ang pangit kapatid, hindi ka rin magiging dapat. Ako nagsasabi sa'yo, hindi man lahat. Yung mga hirap na hirap ang buhay, ganun, daing dito, daing doon. Naku, magtrabaho na lang kayo. Yung puno natin, di baling yung puno nyo, di baling wag na magtrabaho yun. Nangingimpal lang yun, nagpapatarget lang yun. Hindi nga napunta ng Afrika. Naku po, patawarin. Paano nga naman pupunta sa Afrika? Anong mapapala nga naman niya dun? Naku po. Wait lang. Sige, kapatid na Marlon. Sige po, akyat ka po. Inad po kita. Ayan na po. Yan, maganda nang may talakay tayo dito. May kausap ako dito. Inading na po kita, kapatid na Marlon. Mahirap maghimutok dito ng mag-isa. Pag naalala mo yung mga ginagawa ng mga tao sa lokal, no? Sa bagay, yun magang pakialam ko doon. Ako'y nakalabas na. Pero ganun silang mag-alaga doon kay DSR.
Ganun silang, adding na po kita kapatid na Marlon. Ganun silang mag-ano do kay DSR. Talagang lahat ng utos susundin. Sa bagay, may mga kay NP namang closet eh. Ano namang magagawa eh, siya ang puno. Puno ng kademonyuhan. Nako, tumigil. Inad na po kita, ba't hindi ka po makasampa? Si kapatid na Joey Gregorio. Bonjour, sister. Baka Bonjing yun. Bonjing, sister. Baka ganon. Kasi si Bonjing naman ang pinag-uusapan natin. Sige po, kapatid, magsalita ka po. Gandang gabi po, Brad Marlon. Andiyan ka na po? Hello po. Wala hindi ko naririnig. Hello po, Brad Marlon. Po. Hello po. Hello po. Dinig niyo na po, sis. Yan. Narinig ko na. Hello. Hindi tumalab yung Bluetooth ko. Sige po, kapatid na Marlon, magsalita ka po. Naririnig mo po, kapatid? Nakakakit na ba dito si Brother Ariel? Opo. Nakakakit na po ba dito si Brother Ariel? Ewan ko, si Brad ano? Brad Ariel Gutierrez. Ito po may nag-comment Hindi ko po Masyado tanda. Hindi ko po Sige Marami, po, Brad Marlon. ano yun eh, marami rin po yung alam eh. Gawa ng, alam ko na unang nag-exist sa kanya si Brother Ariel. Pero, nung mga active pa po kami, lagi kaming magkaano yan sa mga comment section, pati sa mga debate. Parang magkasama kami, gano'n. Yung Brad Ariel, ano ba yun? Brad Ariel, nabasa ko yun eh. Teka lang. Sino ba yan? Teka. Saglit. Teka lang, wait lang ha. Kaya alam mo, yung mga nakikita ko sa lokal namin dito, sa ibang lokal din, nakakarating naman ako ibang lokal eh. Yung mga, yung nasa hardship na pamumuhay, hindi naman sa pag-ano, intindihin nyo sarili nyo at saka yung pamilya nyo. Huwag nyo nang intindihin yung mga, yung puno nyo naman ay nagagala. Pagka gustong, sina? Wait lang, si Brad Badong, teka, inadig na po kita, Brad Badong. Dati ako pinapaakyat ni Brad Badong, walang ya. Si Brad Badong na pinapaakyat ko ngayon. Tamo nga naman ang kapalaran, ano? Oy, Brad Badong, nasaan ka na? Nandito po ako. Sabi ko, Brad Badong, sabi ko doon sa mga taga-Paris, ganito ang ating batian. Yung sinasabi niyong bonjour, gawin na lang nating bonjing. Total, si bonjing lang naman ang pinag-uusapan natin dito eh. Yung kanya mga patagpalasanan eh. Magpakita ka ng mukha mo, si Sneaky. Ano ba yun? Si kapatid na Miraflor. Ito si kapatid na Ariel Gutierrez. Mabilis kasi teka. Gusto ko natin sa kong cellphone. Oo, di ba? Brad Badong, simulan na natin yung paninira natin. Wala Sige tayong po. gagawin paninira, si Sneaky. Kasi yung paninira, yun yung ginagawa nila sa atin. Ang sinisira kasi yung buo eh. Pero pagka yung isang bagay sira, hindi mo kailangan sirain yun. Sabi nga ng mga bobo, naninira daw tayo. Kaya simulan na natin yung paninira natin ng live na narinig sa buong mundo. Sabi ng mga bobo. Kasi itong si Bonjing, matindi eh. Bakit? Si Sneaky. Biruin mo, tuturuan mo yung sasabihan mo, uutusan mo yung mga manggagawa, yung mga opisyales, yung mga kapatid, na siraan si Badong, siraan si Sneaky, siraan lahat ng mga kapatid na lumalabas. Yan ba ang pag na tinuturo? Yan ba ang natutunan ninyo 4 na taon nang itinuturo sa inyo? Hindi nyo matututunan. Hindi ba dapat ibig talaga tuturo sa inyo at pag-ibig talaga ang natutunan ninyo? Kaya umalis, kaya wala eh. Ganun po ang kanilang sistema sa buhay eh. Wala tayong magagawa dyan, Brad. Kasi na sila, sa tao na nga po sila eh. Sa tao na lang sila. Basta ang mahalaga, di bali, Brad, na mahampas nila yung tupa, basta alagaan nila si DSR. Ayun po yun. Wala silang pakialam. Natatawa nga ako Brad Badong eh. Alam mo, Brad Badong, yung Sofitel, binabagit lagi, ang yabang ni DSR doon. Yung Sofitel, nagsasalita siya. Alam mo, hindi mo talaga makikita sa kanya yung diwang yung parang kay Brad Ellis, hindi mo talaga makikita. Ang tapang ano po? Ano? Sabi ko, ang tapang-tapang. Parang totoo. Ang tapang niya magsalita doon na Sofitel. Mayat maya yung Sofitel. Ba't yung pangalan ni Badong? Hindi mo mabanggit. Kayabangan mo. Hindi mo mabanggit. Sige nga, banggitin mo. Hindi ka naman inaan ng Sofitel porque wala lang UNTV. Galit na galit ka.
Talagang binabanggit niya eh. Si Badong ang banggitin mo, mayat mayain mo, wag kang mayabang, hoy. Ikaw nakakainit ka ng ulo, may ikaw, nandiyan sa malamig na bansa. Kami dito, nag-iinit, pinag-uusapan ka, yung katapalan sa yung katampalasanan mo sa iglesia. Ba't di ka kaya magpunta ng Afrika? Doon ka magpunta, para ikaw ay Hindi yan sika. na ng African si Steve ng una. Takot yan. Hindi naman matapang talaga yan eh. Nandiri yan. Nandidiri siya baboy sa katawan. Kasi kung malinis ang katawan, hindi ka makakulugo. Hindi babaho paa mo. Yung akala mo kasi alam mo Brad, akala mo kasi yung malinis kapag maltrato, akala mo yung malinis kung magbihis. Ang baho naman pa, oh. Sabi mo, baho na pa, baka naman sabihin ng iba na naamoy ko yung paa niya, naku. Hindi, oh. Tsaka, Brad, siyang magsalita, yung napanood ko yung yung Sofitel, binabanggit niya. Kahit sino daw mag-imbita sa kanya, pasensya daw. Nako, sa Vancouver nga, nagpakita ka. Sa Canada, ewan ko kung saan parte yun. Aba, biglang mag-exit yung mga tao doon, nakita lang yung pagbumuka niya. Akala na may tuwa sa pagbumuka niya, akala man may siya taong marangal. Naku po, Kaya patawa nga, ka rin. biruin mo yung mga kapatid na nag-effort para makita siya, para makadaupang palad siya. Hindi niya haharapin, hindi niya kikitain. Anong klaseng mga yun? Alam mo, Brad, wala siyang diwang ganon. Kanina may nagchat na naman sa akin. Kapareho ko rin ako to, Brad Badong. Kapareho ko rin ako to. At saka yung si kapatid na Joey na umakyat ba yon taga Paris, di ba? Nagkwento siya, ganun din yung nararamdaman ng kapatid. Ilan na yung nagsasabi sa akin yan. Ano daw, masyadong mataas, maporma. Dapat daw nga yan, nag-artista eh. Yung siya, bigla na lang siya nagpasikat dyan sa iglesia. Nakapasensya na siya. Alam ko, ito, naririnig niya to. Hindi talaga kita gusto. Alam mo, ang hindi ko makalimutan, Brad Badong, kababautismo ko lang noon. Kung tutuusin, dapat yung espiritu ko dapat mabait sa kapwa. Di ba kasi kababautismo lang eh. Alam mo, nung nakita ko siya, nung narinig ko yung boses niya, naku, ito, magtataranta doon sa iglesia. Ay, pero may nagkatotoo, Brad Badong. Yun, hindi ko talaga akalain yun na magkakatotoo. Oo, nga, may ganun akong kutob sa kanya. Pero, oo, Brad Badong, ito sinasabi ko, hindi ako para magsinungaling. Ayan, kung ano man. Siyempre, may takot naman ako sa Diyos at ako nagsasalita ng maraming nakakarinig. Alam mo, Brad Badong, di ba bagong bautismo ka, siyempre ba parang ang alab-alab mo, yung pagmamahal sa kapwa, yung hindi ka mag-iisip talaga ng biglang pumasok sa isip ko, ito maghuhudas, ito magwawalang yan sa iglesia, walang yan nagkatotoo, Brad Badong. Hindi ko talaga kalain. Kaya hindi ko talaga gusto yan. Oo, nakarating na yan dito sa lugar ko eh. Nakarating na yan, Brad, dito sa lugar ko kasi yung convention dito, madadaanan niya ang bahay ko. Imposibleng dumaan siya sa kabila. Ito ang daanan eh. Itong harapan ng bahay ko Sa eh. San Pablo, Hindi ko talaga yan gusto. sa San Pablo ba? Sa San Pablo, Laguna? Opo, hindi ko talaga yan gusto. Nakarating na ako dyan, yung naka-aircon. Oo, yung sa convention. Alam mo yung convention na yung Brad, hindi yung kayang magbukas ng fully aircon na kasi malaking convention yun. Hindi yung kaya mag ng fully sa sobrang laki noon. Hindi pwede doon mga hihimatayin doon mga tao. Kaya pagka nagko-convention doon yung celebration ng sa lokal, talagang may hinihimatay ng mga matatanda. Hindi yung kakayanin. Ako po patawarin. Hindi po yung kakayanin. Hindi ko alam kung bakit dinadala niya pa doon. Basta ayan ang pakiramdam ko sa kanya. Nakahiya-hiya man. Bagong bautismo ako sa kanya. Sabi ko, ay, ito talaga tataranta doon sa iglesia. Ewan ko kung may kinuwentuhan akong kapatid. Ang alam ko wala akong kinuwentuhan nun eh. Siyempre nakakahiya eh. Siyempre mag-iba tingin sa akin. Sasabihin naman, ibang diwa, ibang diwa. Alam mo, pagdating kay DSR, huwag niyong aawayin. Yung mga closet, huwag kayong magsasalita ng dyan. At talagang pinagtatanggol yan ng mga panatiko. Di baling ang tupay mahampas. Basta sila nagtatanggol. O teka nga po, may babasahin lang po ko. Si kapatid na Potpot Jopot, eto, dito nga po sa Paris napunta yan. Di man lang nagpunta sa lokal. Namasyal lang ng namasyal at puro pa picture. Di man lang nakapunta sa lokal. Opo, may nagsabi na po sa akin yan kapatid. Nalilimutan ko lang banggitin sa live. Isa kang prophetess si Nikki. Hindi naman, ayoko naman magbuhat ng sariling bangko, pero talagang yun po ang naramdaman ko sa kanya nung bagong anib ako. Tapos Brad, pag siya nagpapaksa, nung buhay pa si Brad Eli, wala talaga liwanag sa kanya pag nagpapaksa. Hindi ko maintindihan kung baka tinuruan siya ng 10 beses ni Brad Eli bago niya nakuha yung ituturo. Bobo kasi yan, tingin ko. Bobo sa Biblia, Brad. Pasensya man, ako pasensya na doon sa mga panatiko. Yung sisiraan niyo ako, na i-block ako, na ibang diwa. Ito, sinasabi ko, ito, harapin niyo ako. Bobo ang puno mo. Ayun, nagpapalamig si tanga. Hindi na nahiya sa mga miyembro. Walang espiritu ni Brad Elling sumapi sa kanya. Espiritu ni Donald Duck at saka ni Woody Woodpecker. Ito, Brad Badong, ako na may niyayamot din dito sa mga panatikong naghahanap ng sapi. Choosy pa kayo sa sapi, sinapian na nga. Alam niyo, huwag kayong mamili. At tampalasan naman yung sasapian. Kung ano yung limitaw, ayan na. Ngayon, kung gusto niyo paalis, di patamos natin. Wala mang problema dun eh. Hindi patamos natin. Alam mo, may remedyo pa di yan. Pero, huwag kayong magsasabi na, yung nagpapa-add, i-add mo ako, kapatid. I-add mo ako kasi marami kang kapangalan. Kapatid na Gerald, ay marami kang kapangalan. I-add mo ako.
I-add mo ko at i-confirm kita ngayon para makapanood ka ng live. Alam mo, Brad Badong, ang nakakatuwa no, sabi nila hindi naman daw ako inaano ni DSR. Anong hindi inaano? Pag-usapan niyo ako sa lokal nang dahil sa pagtatanggol ng mga panatiko mo sa'yo. Tapos ikaw ay nagpapalamig lang dyan. Boy, naghahanap naman ng sapi itong mga miyembro. Ano ba kayo? Oy, walang ano, huwag kayong magantay ng matagalan. Hindi ganyan ang usapan. Pagkamatay ni Brad Eli, dapat may sasapi ka agad yan. Baka hindi nyo alam. Pagpalagay na hanggang 6 na buwan. Abay, 4 na taon na, nag-aantay pa rin kayo ng sapi. Ang tigas din naman ang ulo nyo. Ano sasapi, di yan? Sasapi, di yan. Ipatawas nyo. Tingnan nyo kung sino sumapi. Kaya lang Tawarin. hindi tatanggapin sa tawas. Ay, hindi ka tatanggapin. Kasi alam mo kung bakit. Yung sobrang sapi, hindi naman nila kaya yun minsan Baka nga daw matalo sila. Mali mo si Satanas na sumapi dyan, kakayanin ba yun na magtatawas? Hindi kakayanin yun. Kahit magbayad ka pa. Yan, pasensya na kayo. Yung mga panatiko dyan, kay DSR. O ngayon, ito, sinasabi ko yun ng live, hindi kita gusto. At yung mga nakakachat ko mga kapatid, isa lang ang tingin sa kanya, mayabang. Akala mo yung artistang nagkakakaway na politiko, hindi mo maintindihan. Alam mo ko ako naman sa kanya, kasalanan pa niya yung ginagawa yan. Kumandidato na lang siya, bumaba siya sa iglesia, kumandidato siya. Alam mo, hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Tandaan mo yan, Brad Badong. Alam yan ng marami. Ang gusto niya sa kanya lang parangalan, dangal. Oy, pagdating sa iglesia, hindi ka makakaisa. Nako. Basa po. Hindi naman siya mananaan. Tingnan mo, ilang beses na nilang binuhat yung na yun. Part. Alin po? Ilang beses na nilang binuhat sa eleksyon yung party list na yon. Pero wala silang nakuha. Opo. Ay, sabi ni kapatid na Ronnie, Key Point del Rosario, Puso Moses. Naku, sanay na ako. Ang init kasi dito, kapatid na Ronnie. Maigi pa yung isa, nasa Texas. Ang init dito, sa totoo lang. Kasi sinarahan ko yung bahay namin kasi nga kalsada, maingay. Meron ako naalala pagka binabanggit yung Texas Ano po? Sa Panabong. Panabong. Ay, alam mo, lolokohin pa nila ako. Brad, ako yung nagtinda dati ng mga ganyan, yung mga panabong, yung mga gamot sa manok. Oo nga, nagtinda ako niyan dati kaya alam ko yan. Kaya alam mo, hindi sa yung mga katanghan nyo, mga kasinungalingan nyo, kayo yung magtigil. Kaya ibang nasapi sa iyo Tamo, February pa pala, nasa abroad yan, Brad Badong. Tapos ngayon hindi pa nauwi. Ayos din naman, ay sanay akong ma-high blood, kapatid na Ronnie, pag ako nagla-live. Lalo kang pag-usapan natin ay si Bodjing. Talaga naman nakaka-high blood biruin mo, at tinutini mong lumalakad sa iglesia. Tapos naman siya, napakawalang niya, tarantado niya. Tapos yung pangalan ng ibang pamilya ilalagay sa lokal. Ang kakapal din naman ng mga pagmumuka. Anong kasalanan sa inyo ng mga pamilyang yan? Naku, patawarin. Naku, ayan, yung puno mo, nagnakaw ng property na iglesia. Ano ba kayo? Hello? Ako wala akong pakialam dyan at wala akong balak pumarti diyan. Si kapatid na Rodolfo, kaninong espiritu ng prophetess sumanib sa iyo? Nakilala mo ang espiritu ni Rason? Hindi ko talaga alam. Hindi, ako nga nanaginip pa pero hindi ko din dapat ikwento sa inyo. Kinento ko kay Brad Badong. Totoo yun, hindi ako magkukwento dito ng mga sobrang kulang-kulang. Hindi, ako'y takot sa Diyos. Ayoko magkwento ng sobra. Ewan ko, basta naano ako yan. Tapos pagka nagsasalita yan, napakayabang, laging pa-humble effect. Alam mo, Brad Badong, yung may kasabihan na humble na hambog. Ano mo ibig sabihin nun? Nung humble na hambog? Anong ibig sabihin? Yung nagpapahambol ka pero hambog ka. Ayun yun. Totoo yun. Ang ibig sabihin sneaky, fake humility. Ano yun? Yung gusto niya siyang, naku, meron pa nga nag-chat na, yung nagkakamera, yung gusto niya lagi na kinakamerahan, naku naman. Ewan ko, hindi ko talaga gusto yan. Patawarin. Ito, narinig ko ng mga panatiko na nag-ano sa aking mga worker na ako'y sinisiraan ng mga, si Sneaky sinaysay na. Ayan nagsinaysay na, demonyong puno mo. Ba't akong yung sinaysay? Ako'y miyembro lang. Kahit ako'y magdemonyo dito, hindi ka maapekto sa kademonyo ako kung may magdemonyo. Ayan, dala lahat ng mga kaluluwang nakikinig. Mukhang tanga, hindi matanong. Matatanong mo yan ang dami ng property niyan. Bilyonaryo na. Antibay din naman. Eto, mga miyembro mo dito. Yung iba, walang electric fan sa init. Ikaw, nagpapasarap dyan. Nako, huwag niyo akong high blood din. Nako po. Vicky, meron ka bang meron ka bang bawang dyan? Hindi, may suka ako. Sadyang ako nagre-ready at yung pagla-live ay nakaka-high blood. Wala problema dito. Si kapatid na Dek, Stonegan, ano ba to? Brad J.R. Badong, paano o saan nakikilala? Ito, Brad Badong, merong nagtatanong dito. Saan daw nakilala ni DSR si Lengleng? Baka sa kuli-kuli. Tapos, ayan, ang nakakatuwa pa. Alam mo, si Sticky, yung kuli-kuli? Hindi ko alam yun. Yung patay, hindi. Oo. Yung parang nasa club. Tapos, alam mo ba, alam mo ba, Brad Badong, may kukwento ako sa... si kapatid na Marlon yata, naandyan, wala ba?
Alam mo, Brad Badong, may kukwento ko sa'yo. Kada lang ako nagising pag umaga, eksakto pag nagpe-Facebook ko, nakikita ko si DSR. Yung nagsasalita ng mga magaganda, ganun-ganon, may mga drama effect. Talagang, alam mo, umaga pa lang, dinidemonyo na kagad ako pag umaga. Nagkakataon siya talaga nakikita ko sa Facebook. Ayoko naman siyang i-remove. Ayoko naman siyang i-remove yung kasi pampagana siya sa buhay ko sa araw, pampagana siya sa buhay ko kasi alam mo, Brad Badong, tuwang-tuwa ako sa mayayabang. Pagka nagsasalita yung mayabang at saka sinungaling, diyan ako natutuwa. Talaga siyang pinapakinggan ko, tinitingnan ko kung hanggang saan ang kayabangan niya. Kaya lang, iba na yung sumasabi kay DSR, Tingnan kademonyohan mo, na. tingnan mo ngayon, tameme siya. Biruin mo, ginulo ko yung GC nila. Sabi ko yung dapat nilang malaman. Isa-isang nag-left the group yung... Oo, nag-left group. Ayun ba yun? Oo. Isa-isang umalis. Oo, tapos merong magbibida-bida, magyayabang-yabang na manggagawa na daw niya ako, hinarap daw niya ako. Paano mo ako hinarap? Nag-message ka doon, tapos nag-left the group ka rin. Paano hinarap nun? Opo. Yung Jason na nag-asawa ng Latina, susunod dapat ni Bradelli eh. Pero pinakiusap siya ni nung mukhang Pimpanbuok, si Cabanilla. Opo. Nakita ko po yun. Na nag-aalisan lahat. Oo. Hindi, doon ako natutuwa, Brad Badong. Doon sa, yung Sofitel, paulit-ulit. Yung, araw-arawin ko kayo. Ay, yung pangalan ni Badong, ang araw-arawin mo. Tingnan ko kung saan ang tigas ng pagmumukha mo, kahit may demonyo ka pang sapi. Mananaigbaga naman ang kasamaan sa kabutihan. Naku, malabo. Eto pa, si kapatid na Anaya. Alam niyo mga kapatid, kung nagsusulat kayo ng paksa nung panahon ni BES, kung para kay DSR, mapapansin niyo na pakunti yung talata nung si DSR na hanggang sa paulit-ulit na lang, hanggang tatamarin ka na talaga. Aminin niyo sa isip niyo, hiling niyo sana matapos na. At kaya kayo pumapalakpak. Hindi dahil maganda ang paksa, kundi si kapatid na kaya daw pumapalakpak, kundi uwian na. Huwag kayong ipokrito. Alam na Diyos ang puso ng bao. nga. Oo, kaya nagpapalakpakan kasi gusto uwian na, hindi dahil sa magaling. Ano namang ilalabas ng galing? Ako nga nabobo sa talata eh. Ano po? At saka si Sneaky, itong mga nagtatanggol-tanggol, bakit kayo ang nagtatanggol? Hindi ba dapat kayo ang ipagtanggol yung leader? Siyempre hindi nila matatanggap. Bakit kayo ang nagtatanggol sa leader ninyo? Dapat pabayaan yung ipagtanggol kayo ng leader ninyo. Bakit hindi niya ako mabanggit ang pangalan ko? 'Di ba? Sinungaling pa ako. Ganun lang naman yun. Para mapatunayan niya sinungaling ako, once and for all, banggitin niya yung pangalan ko kahit isang beses lang. Bakit hindi niya kayang banggitin yung pangalan ko? Opo, Brad Badong, ikaw pangalan mo pa. Wag na, ang pangalan mo talagang malupit pag binanggit. Yung pangalan ko nga lang, ikababaya kong tao, hindi niya mabanggit, hindi nila mabanggit. Parang ingot. Naku naman. Pangalan ko nga lang, hindi mabanggit, hindi pangalan niyo pa. Ito si Hearthstone, good evening po sa lahat, Brad Badong, si Sneaky, Brad Marlon Aguilar Bonagua. Tawag dito. Ayun, sino pa po pang, alam mo Brad, yung sinasabi nyo, Brad, na yung subukin nyo, anong tawag doon? Brad, may talata nung ganun eh. Tingnan mo, ang bobo ko sa talata. Unang 1-4. Hindi, sabihin nyo nga kung ano laman nun, yung subukin yung espiritu. May karugtong yun, Brad eh. Mga minamahal. Subukin. Oo. Ito nga natin. Ito tatalakayin natin, mga kapatid. Gumising-gising kayo. Oo. Ito, Brad Badong. Oo. Babasahin ko yung talata. Sige, mga sige po. yung magsipaniwala sa bawat espiritu. Hindi nyo subukin ang espiritu. Sapagkat marami bitaw na mga bulakang propeta sa Opo, ito yan, ganito, Brad eh. Ito, bibigyan ka ng sample, Brad. Pag ikaw ba'y nagpasubok sa tao, sino yung taong kinausap mo para manubok? Halimbawa, sinabi mo sa akin, si Sneaky, subukin mo nga yun. Di ba ibig sabihin ng Brad Badong, may capacity ako na para subukin ko yon, gets mo? Exactly, gets ko. Oo, kasi ganito yan eh. Hindi ka pwede kumuha lang sa mga kung sino-sino na hindi mo kilala eh, na, subukin mo nga yun kung yun ay kumbaga sa alahas ganito, dadalhin mo yun sa sanlaan eh. Doon mo siya, anong tawag doon? Doon mo siya patitingnan. Ipa-appraise mo, oo. Oo, di ba? Doon sa kinauukulan talaga pag sinabi mong subukin, meron kang pinatutukay ang tao na siya talaga yung dapat manubok, hindi ko sino-sino. Kasi yung manunubok, may kapasidad yon, may alam yon. Meron yung, anong tawag doon, Brad Badong? May talino yon, may kapasidad yon na manubok. May kakayahan siya, may alam siya, hindi lang basta alam sa mga bagay na yon. Gets mo, mga kapatid? Naunawaan mo, Brad Badong?
Opo, naunawaan ko po. Ayun, hindi ka magpapasubok sa isang tao na wala siyang kapasidad, wala siyang alam, wala siyang talino. O eto, Brad, yung talata na yan na sinabi mong mga minamahal, subukin. Ang inuutusan niyan, tayo na bayan ng Diyos, kasi tayo ang marunong, tayo ang may alam, tayo ang nakakaalam ng anggulo ng kanyang mga salita at aral. Tayo ang inuutusan niyan, hindi yung mga tagalabas na hindi yung mga tagalabas na subukin. Paano nga sila makakapanubok? Wala nga silang alam. Tayo ang may karapatang manubok. Ang inuutusan niyan, yung bayan niya. Yung bayan ng Diyos na subukin nyo. Sino susubukin mo? Ayan, si DSR. Yan ang dapat subukin. Hindi ka naman pwedeng manubok ng ano eh. Naintindihan mo, Brad Badong? Opo, naintindihan ko. Ayun yun. Kumbaga, tayo ang manunubok. Tayo ang manunubok. Tayong may alam sa salita. Susubukin mo si DSR kung ang sinasabi niyan ay nasa Biblia pa, kung may diwa pa, kung may aral pa, o anuman. Kasi tayo yung tinuruan na magaling manubok. Tayo ang inutusan Oh, dyan sa Biblia. tama yun. Tayo ang inutusan dyan na subukin nyo. Oh, naintindihan mo? O, ayan. Kasi yung ginto, hindi mo naman po pwedeng ipasubok, pa-appraise sa sa nagtitinda ng taho. Oo, so sa kung kani-kanino lang. Kasi tayo ang inahan ng aral eh. Ayan nga sinasabi ko sa inyo, Brad Badong, na mananagot pa tayo pagdating ng araw eh. Mananagot pa kayo pagdating ng araw. Na kasi dapat subukin nyo, pero hindi nyo sinusubok. Naintindihan mo, Brad Badong? Po, naintindihan ko po. Oh. Yung mga tagalabas, yung mga walang aral, ang tingin talaga kay DSR, ano yan, mga ngaral na tunay. Yan ang tingin, kasi paimbabaw yan eh. Ang nakikita sa kanya, o nagpapakain ng lugaw, pupunta doon sa pulis, sa PNP, sasabitan, ngingiti. Yan ang nakikita, paimbabaw ang tawag yan eh, tawag ng Biblia eh. Pero ang Diyos may utos sa bayan ng Diyos na nakatanggap na kanya mga salita, subukin nyo. Tayo ang manunubok niyan. Alam ng mga sumubok niyan yung mga pulis, yung mga tinutulungan niya, yung mga pinapakain niya ng lugaw. Hindi manunubok sa kanya. Naintindihan mo, Brad? Naintindihan ko si Sneaky. Ayun, yun ang sinasabi ko. Kaya alam mo, mga kapatid, ano eh, kayo makakadiwa niyan, yung mga panatiko diyan. Simple lang yan eh. Ibig mo utusan kayong mag-block. Oh, yun na lang eh. Doon nyo na lang madidiwaan yun na eh kung Sneaky. po. Pati mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, nagtataka na sila. Bakit hanggang ngayon pa nangangaral si Brad Daniel? At hindi tapos yung mga patarget, yung mga tulungan, yung mga koleksyon ng pananalapi. Bakit hindi natapos? Tapos malalaman nila na yung palang nagsushoulder ng mga expenses, airfare, hotel, tapos yung mga pagkain nila, ang gumagastos yung mga kapatid na nandoon sa bansa, na bibisitahin nila. Opo, ayun ako, matagal ko nang alam yan. Buhay pa si Brad Ellie. Nagtataka na sila, at ito pa, si Sneaky. Pati mga KNP, di ba, sinasabi pati na mayroong mga KNP na closet na. Ayan, nagsasabi mga KNP na bakit wala silang natututunan. Brad, wala naman talaga. Kaya tingnan mo, Sneaky, yung pagka nagtitakida niya rason, una, pumapalakpak pa eh. Ngayon, pati si Brad Rodel, makapalakpak. At saka ano, yung Brad kasi, sa totoo lang yung mga KNP, parang napipilito na lang talaga eh. Talaga bang nasa kanya lang. Kumbaga sa Agos nasunod na lang eh. Pero alam mo, nananawagan ako sa buong mundo, sa mga kapatid, walang sasapi di yon. Sa totoo lang, may sumapi naman, kaya lang mapili lang kayo. Masyado yung tina mo si Brad CJ, nung nagpaksa, parang cool na cool lang eh, Brad Badong. Yung cool na cool lang siya, nakakapag-joke pa siya, yung simple lang, cool lang. Alam mo, may spirit talagang gumagabay sa kanya. Eh si BSR kasi, pag nagpapaksa, pinipilit lang sapian siya, kapipilit lang sapian siya. Iba naman sumasapi na. Oo, kaya kung sinasabi niya, hindi niya na naunawaan yun, yung mga pagwawala niya. Kasi sa paksa, Brad, pag nasa pulpito siya, tingin ko sa kanya, pinipilit lang niya sapian siya ng espiritu. Siguro nakikiusap siya sa espiritu na sapian siya. Eh siguro sabi ng espiritu, aba, nasa iyo ng property, sasapian pa kita, sumusobra ka na. Lalabasin ko na yung bayaw ko. Pwede ba naman yung pinakiyaw niya lahat? Hindi pwede. Ang tingin ko talaga dyan, pinipilit lang niya sapian siya. Noong ko pa yung napapansin, Brad, tinan mo si Brad CJ, cool lang, nakakapagkwento pa, nakakapag-joke pa, simple lang. Pero yung paksa niya, hindi mo matututulan. Talagang sa kalooban mo alam mong totoo. Walang nagpapanggap na, opo, ang lalim nga po, Brad CJ. Opo, ang lalim nga po, ngayon ko lang po natin. Naman, di ba si Sneaky, pinakita ko, nakinikilabutan talaga ako doon sa paksa. Opo, talagang pag-espiritu talaga ang nagtuturo, Brad. Pagka-espiritu talaga ang nagtuturo. Kasi yun naman sabi naman ng Diyos, nagpapakain siya sa labas eh. Nagpapakain ng Diyos sa labas, Brad. Ayan ang ano ko dyan. Kasi katulad ng mga kapatid na yan na nagsasalita, si Brad Dennis, miyembro lang yan. Pero may laman din yung sinasabi niya. Kumbaga, ano yan, Brad, nagtuturo talaga ang Kristo sa labas, sa budhe. Kasi kung aasa ka naman kay Brad Daniel, ay walang mangyayari. Hindi sasapian yun kahit paanong walang mangyayari. Kung nag-aantay yung miyembro at saka yung panatiko, Brad Badong, walang sasapi.
Oo. Kayo yun ako po. Malabo yan. Ako nagsasabi sa inyo, hindi sasapian niya ng magandang espiritu. Hindi. Kaya akala niya, Brad, pag nagsasalita siya, hindi niya na yung namamalayan yung mga pagtatapang niya. Espiritu ng ano yung sumasanib na yun hindi niya na rin yun alam, Brad. Ginagamit na siya. Ginagamit na talaga siya, Brad, ng masamang espiritu. Yun ang tingin ko sa kanya, kaya yayaman sa kanya. Totoo Alam yan. ko, naririnig niya to. At saka yung mga worker na ano po? Totoo yan, si Sneaky. Naririnig niya yan kasi tinitiktikan na tayo ng mga tapos biro mo nakakahiya ka Brad Gilbert Mendoza, dapat hindi na namin kayo dinadamay. Kaya lang kung maninira naman kayo, ayusin niyo naman anong sinasabi mong huwag kang maniniwala niya kay kay Dong. Ano yan, makulit yan. Aalokin ka lang niya ng ng product niya, et cetera, et cetera. Oh. Di na pa Brad Gilbert Mendoza, anong sinabi nung kapatid sa'yo? Brad, kung magtinda man si Brad Badong, hindi naman masama yun, di ba? Kasi nga, marangal naman yung ginagawa niya, hindi naman siya nagloloko ng tao. Hindi, Brad. Brad Gilbert? Hindi, Brad, kasi Brad talaga naman nakakatawa kay Brad Badong. Nakakatawa ka naman talaga sa pagtitinda mo eh. Alam mo kung bakit, Brad Badong? Bakit? Si DSR, nangingimpan lang ng pera eh. Nag-i-scam lang sa abroad yun eh. Pag uwi doon, may pera na, may pa-target. Ikaw, hirap na hirap pa sa pagtitinda. O, di ba nakakatawa? Siya parang bangko eh, na parang nagbibito sa bangko. Tama sabi ng miyembro, para doon may patagong pera. At Para saka, doon napunta. si Sneaky. Oo. Sneaky. Po. Si Brad Eli, pinagmamalaki niya ako nung ako kasi yung tindero ni Brad Eli sa Singapore. Pinagmamalaki niya ako. Salamat, ilang beses niya akong binanggit Opo. Naku, yung tindero ko sa Singapore. Naku, magaling magtinda yon. Paano hindi magaling magtinda? Nakukumbinsi niya yung mga tao. Paano kung hindi sila makukumbinsi? Sinasabi ko, kung hindi po kayo nasarapan, huwag niyong babayaran. Baka mamaya, hindi nga masarap eh. Masarap. At saka alam mo, eto Brad Badong ha. Ako sabi ko sa'yo, hindi ko alalayan sa DSR eh. Pero kaya ko sa yung isa larawan kung ano siya sa loob na iglesia kahit hindi ko siya nakikita. Ayan ay umepal lang. Palibas, buhay kasi yan si Brad Eli noon that time. Umepal niya kay Brad Eli na ganon. Basta yan ay may motibo na yun sa iglesia. Na siya ang gusto niyong bagamat ayan ipamangkin, siyempre kadugo si Brad Eli, parang nagmagandang loob din sa kanya na mag-asa, pero talagang maghuhudas yan. Eto naririnig mo Brad Daniel, tingin ko talaga sa'yo maghuhudas ka. Pasensya na lang dahil sa utos mo, ako pinag-uusapan sa lokal, ganun na rin, sinaysay ng panahon. Ikaw, yung katimonyohan mo, sinaysay ng panahon. Sino kaya ang matinding mas may sinaysay sa atin ngayon? Ako, nananahimik ako dito sa bahay, ikaw, nananalasa ka sa target sa abulin na kapatiran. Ako, maski 5, wala akong kinuha diyan para ipagpasarap ko. Nako. Kaya alam mo, sa totoo lang yung pag-uusapan ako ng mga panatiko, ng mga worker dito sa lokal ko, oy, may hiya-hiya kayo, ayan, puno mo, nagpapalamig, nagpunta pa sa abroad para lang magpalamig. Sinat kaya sa akin yan ng kapatid, Brad Badong. Oo. Basta yan ay sa amin, may niyang pasalamat, nalabas talaga yan ng abroad. Ayun, alam mo, Brad Daniel, ang gawin mo, yung mga miyembro mong wala electric fan, doon sa mga sulok-sulok, yung mga napunta-punta ka doon, bilhan mo muna sila ng mga electric fan bago ka lumayas. Yun na lang. Hindi ikaw lang ang nagmamasarap. Walang maramdaman sa yung espiritu ng pagmamalasakit. Wala. Yung video ni Brad Eli, hindi mo man lang pinili. Nagganda iyak ko si Brad Eli noon. Hinabilin. Hindi mo nga pinili eh. Wala kang ang ginawa kundi magpatalo ng motor, nakaporma. At saka si Sneaky, pati yung biruin mo pati yung huling sulyap ng mga kapatid ng buong kapatiran. Actually, hindi kapatiran. Itong sumulyap sa huling hantungan ni Brad Eli, pati yung mga nasa labas ng MCGI. Kasi maraming nakikinig kay Brother Eli na hindi mga member ng MCGI. Biruin mo, pinagkait mo, Daniel Raton. Alam mo Brad Badong, noon pa alam ko na yan na kaya hindi pinakita, traitor nga yan eh. Tapos nung naiyak-iyak pa, nako Brad Daniel, ito ang Diyos nakatungo. Iba talaga tingin ko sa'yo. Nung namatay si Brad Eli, Brad Daniel, ang tingin ko sa'yo, peke ang iyak mo. Pasensya ka na. Oo. Baka kala, peke ang iyak mo. Oo. Na kunwari ikaw ay nalulungkot, nagpapaksa ka. Tuwang-tuwa ka kasi maraming yaman na naiwan ang iglesia. Pakay mo na talagang ilipat sa'yo. Tuwang-tuwa ka sa kalooban mo. Pustahan tayo. Pag hindi ka umamin, Brad Daniel, ay ewan ko lang sa iyo. Pag hindi ka nag-ano sa aeroplano. Ako wag mong wag mo akong mataas talagang tingin ko sa yung maghuhudas ka. Oo, si Sneaky. Alam mo, nung namatay si Brad Eli, sabi ni Daniel Rason, sabi niya, matanda na, mamamatay na pala, umutang na ng umutang. Kaya ako yung nagbabayad ngayon. Sino nagsabi? Si Daniel Rason, buti na namatay na yung palamura. Mayabang siya. Ayan, 200 billion ang mansion niya. Tapos yung kay Dirac niya, yung mga negosyo niya, si Lengleng, may parlor pa yan. Sneaky. Eto pa, si Sneaky. Sabi nung mga taga-bilang, yung pera that was around
2010, yung pera ng iglesia. Kasi nagbibilang yung mga ano may mga tagabilang. Trillion Opo. na, trillion na ang pera ng ang binibilang ng ng iglesia. Trillion na. Tanungin Opo. niyo si Brother Lago. Opo. Kung hindi totoo. O Tapos ito tapos pa, ngayon, trillion na, 2010 pa lang yon. opo. Trillion na. Oo, 15 years after na. Ngayon, Ay. biruin mo, ang daming pera ng iglesia talaga, si Sneaky. Hindi baka mas mayaman pa ang MCGI kaysa sa INC. Bakit? Ang INC nagpapatayo ng mga kapilya. Itong MCGI hindi naman nagpapatayo ng Oo, Tingnan mo, nauna pa lang. nagpapatayo ng mga kapilya. Sinong gumagastos? Philippine Loop, mga kapatid pa rin. Opo. Ano nga, pigang-piga siya. Yun din nga napansin ng Brad Badong. Nababasa ko ibang chat, din nyo lang alam. Alam mo, sabi ng mga ibang kapatid, yung mga lokal namin dito, hirap na hirap, barong-barong ang style, pinagtutulungan. Pero siya nakatira sa mansyon. Tapos ito naman mga panatikang to, pag mga panatikong ito, pagmamalaki mo, puno mo, nakatira sa mansyon, yung mga lokal, parang akala mo hirap na hirap. Kayo mga worker, naandyan kayo, inuubos nyo ang oras nyo. Kung kayo nagtatrabaho lang ng full, hindi yung naandyan kayong nanghahampas lang naman kayo ng mga tupa. Oo. Alam, sa totoo lang Si Sneaky, po. mag-out na ako. Merong nag-message sa aking mga manggagawa. Gusto akong kausapin. Sige po, teka, magbabasa lang ako. Hindi ko pwedeng iwanan itong mga fans ko. Hindi naman ako katulad ni DSR, nagpapalamig. Sneaky, Ako, hindi ko kaya magpalamig. si Po, Sneaky, fans mo po. na ako ngayon. Ano ba? Wala ba tayo dyan? Walang ano? Wala ba tayo dyan? Magpapa-autograph na ako sa'yo. Hindi na. Malay mo, makapunta ako dyan pagdating ng araw. Joke, kalobin. Ay, nako. Ay, meron nga gusto pumunta dito sa amin eh. Ay, naku, kayo pupunta mga kapatid. Lagi akong walo. At saka may tao ko dito, may kasama ako sa bahay. Hindi nyo rin ako makikita. Hindi rin ako makikita ng mga fans ko kahit puntahan niyo ako sa bahay. Kasi, pag kayo hinanap niyo ako dito, may nagpo-front muna bago ako makausap. Mga kapatid. Ayun po. Kahit ako nandito sa tabi-tabi. Sige, Brad Badong, mag-out ka na po ba? Teka, magbabasa muna ako dito. Sige, At kami na lang ng mga fans ko mag-uusap tungkol sa demonyo. O, teka. Oo. Mag-out na ako, Ah, si Sneaky. Sige po, mga kapatid. sige po, bye-bye po, Brad Badong. Sige po, bye-bye. Eto, si Rodolfo, same-sex marriage ang dala ng BH party list. Ay, wala na po sa kanila yan. Yung mga ganyang bagay, wala na po yan sa kanila. Alam nyo, wag nyo nang anuhin kung anong ginagawa ngayon ng Iglesia ni Rason. Lahat ng katampalasan na nandoon na. Hindi nga nakakasaway. Kaya patong-patong na sila doon. Eto, paano daw nakilala si di ba? Nasagot na kanina. Si Pag-ebig, hindi ko talaga siya gusto. Pasensya na siya. Alam ko maraming nanonood sa kanya dito. Tawag dito, si kapatid na nagliligdang ka agad eh. Bakit kaya naligdang? Ay, oo. Pwede mong tiisin si kapatid na Jay Lagasca. Oo, pwede mo naman talagang tiisin ang mga uga-ugali ng tao eh. Pero yung bababuyin niya yung salita ng Diyos, yung mga ginagamit na niya sa kanyang kapakinabangan eh. Yun po ang tingin ko doon. Sis, pa-add po si Brad Gerald Castro. Alam mo, ang daming Gerald eh. Ako ang anuhin niya, ako ang i-add niya. I-accept ko po siya. Sa Ukraine siya pumunta. Ano yan, totoo to? Sa Ukraine siya pumunta? Hindi pupunta sa mga ganung bansa. Alam mo, ang inaano nun, yung mga tourist spot. Ito pa. Oo, sige, sasali ka namin sa GCC po, natawag. Ano pa po ba? Ayun lang po ang ating nag-down na rin po si si kapatid na Potpot Jopot. Tawa kayo ng tawa. Opo, anong oras na po ba? Mag-iisang oras lang po pala tayo no? Hindi pa masyado mahaba. Hindi nga, alam mo, tapos may nag-chat nga po sa akin kanina mga kapatid, ganun din yung tingin niya. Kapatid yun na siyempre nakadami account lang siya, ganun din daw ang tingin niya talaga. Kaya alam mo, wala talaga tayong aral na mapapala dyan sa kanya. Tapos kanina yung napapanood ko, yung binabagit niya yung Sofitel, paulit-ulit, ang yabang niya hindi ako pupunta dyan, pasensya na akong, naku, nagpunta ka nga sa abroad, ayun, naglabasan yung mga closet agad at nakita yung mga pagmumukha mo. Alam mo, sa totoo lang, ayaw kang makita ng mga tao dun. Naku, Brad Daniel, pasensya ka na, ayaw kang makita ng mga tao dun. Daming galit sa'yo. Matapos mong patayin sa paglo-loan pagpapatarget, sasabihin mo ng Antikristo nung lumabas. Ba, ayos ka din naman. Naku, saka nakakita puno, tinatawag na scammer. Ba, matindi. Talaga naman ang ginhawa ng buhay mo, yung mga kapatid sa Bicol na pinupuntahan mo, hindi mo ba naalala? Grabe, CR mo pa nga lang, bahay na Mansyon na mansyon ang dating, may swimming pool pang malaki. Ito naman mga panatiko, tanggol na tanggol. Akala mo na may, nako, ewan, hindi ko alam. Nako, ang hirap nang wala kasing kausap dito Kaya baka mag-out na rin po ako mga kapatid. Siguro po bukas po, tanghali po, makapag live po uli. Mga kapatid, paalam na po.
teka, pundar na kayo ng sariling bahay, mga opisyal ng lokal, bago kayo lumaban sa ubusan hanggang ngayon. Ito, si kapatid na Rodolfo Bitoy Cruzenga, magpundar na po kayo ng sariling bahay, mga opisyal ng lokal, bago kayo lumaban ng ubusan. Hanggang ngayon, nangungupahan kayo. Oo nga, unahin niyo po mga kapatid yung mga sarili niyo diyan, mga panatiko diyan, unahin niyo yung sarili niyo. Ang sarap kaya ng buhay ni DSR kung alam niyo lang. Naku po, patawarin. Mahirap na lang po magsabi dito. Unahin niyo yung mga sarili niyo, hindi yung mga asta niyo para kayong hirap na hirap, hingi ng pa-target. Ayun na napansin ko dun sa lokal mga kapatid ay punta tayo ng kay Dirac Salute. Ako hindi napunta, yayaman ka lang lalo. Oo nga, kapiraso lang yung pera ko, pero hindi kita para pagkasaya ng panahon. Marami ako napupuntahang lugar na mas maganda pa dyan. Yung Sofitel, kung tirahin mo, para kang hindi mangangaral no? Walastik. Parang ang yabang. Hindi mo siya talaga makikitang may kababaang loob. Walang iya. Yung Sofitel, tinitira mo sa ganun-ganun Paulit-ulit mong tinitira. Ikaw nga, ginagawa mong captive market yung mga ibang mga kapatid. Halos kain lamang sa iyo. Mas maigi pa nga yun, nagbabayad ng tauhan, minimum wage. Ikaw hindi, hanggat makakalusot ka sa mga kapatid, inaalila mo. Naku po, ayan, si Brad Badong at buhay. Mapanglait ka, mapangmata ka, mapang-ibabaw ka lang. Tawag doon, pakitang tao. Naku, patawarin. Ito, narinig mo, Brad Daniel, hindi kita gusto. Ang sama talaga ng kutob sa'yo nung bago akong bautismo. Alam mo, may pumasok sa isip ko, itong maghuhuda sa iglesia. Talagang nangyari, natupad. Ewan ko kung bakit naman ako nakaano nun. Hindi ko din nga alam. Teka, minag-chat po, baka saglit po. Nagkatotoo yung kutob ko Teka. Ayun. Sige po, ayun. Ito po mga kapatid, naka-FB light lang po ako mga kapatid. Si Potpot Jopot na nasa Paris, Bonjing ang tawagin na natin, wag na yung Bojur, Bonjing na lang. At yun naman talaga ang pinag-uusapan natin dito, yung mga kawalangian niya sa iglesia. Naku, wag na tayong magpa keme-keme dito. Wag na tayong gumaya doon sa kabila, hinihinin sa Facebook pero napakawalangiya. Sige po mga kapatid, puputuli ko na lang po ha. Sa susunod na lang po, loobin po bukas. Oo nga yun, shout out DSR, nasa Sofitel hotel ako, nakatihaya, may UNTV 37 na sila. Oo, kaya namang masyado lang yung tinitira. Alam mo, parang hindi siya mangangaral, yung mga ganyang ginagawa niya. Biruin mo, hindi naman siya, alam mo, yan naman ano ba naman yung Sofitel, hindi naman yun usapan, wala namang ginawa sa yun Wala lang ang UNTV. Si Badong, ang banggitin mo araw-araw, tingnan natin ang tapang mo, mayabang ka lang, di mo kayang banggitin, pati iba mga kapatid hinahampas mo dahil lang kay Badong. Sige po, mga kapatid, paalam na po mga kapatid. Salamat po sa Diyos uli sa mga pagkakataong ito na napagkaluban po tayo. Bukas po loobin mga alas 2, alas 3 yung mga gusto pong umakyat, yung kanilang mga hinaing. Welcome po kayo. Nakakalimutan ko po yung ibang mga kapatid Basta mag-chat po uli kayo mga kapatid ha. Nananawagan ako yung mga nag-chat sa akin ng mga hindi ko nasagot. Sasagutin ko po kayo. Mag-uusap po tayo by chat na usap na tawag. Kasi ang hirap pong mag-reply mga kapatid. Sige po mga katupa. Bye-bye po. Salamat po sa Diyos. Bye-bye.